Mga kasolid, isang napakainit at nakakalokang balita ang gumimbal ngayon sa buong bansa. Sumabog na umano ang matinding hidwaan sa loob mismo ng palasyo, at tila nagkakagulo na ang kampo ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa mga kumakalat na may init na ulat at chismis online, naglabas di umano ng mga matitinding resibo si Vice President Sara Duterte na direktang nagbubunyag sa mga nakatagong galawan ng First Lady. Dahil sa bigat ng mga pasabog at ebidensyang inilabas ng Vice-Presidente, tila naiwang nga at walang magawa si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng matinding banggaan ng dalawang pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Wala umanong malinaw na depensang maibigay ang mga opisyal ng gobyerno sa tindi ng mga bukingan na ito. Marami ang nagtatanong, ito na ba ang tuluyang pagbagsak ng UNITEAM? Bakit tila hindi na maawat ang suran sa mga matataas na pinuno ng ating bansa? Sinasabi ng mga political analysts na ang mga hakbang na ito ni VP Sara ay isang malinaw na mensahe na hindi siya magpapatinag sa anumang panggigipit kahit galing pa ito sa loob ng Malacanang. Kayo, mga kababayan, ano ang inyong reaksyon sa matinding pasabog na ito? Kaninong panig kayo naniniwala? Ay comment ang inyong maiinit na saloobin dyan sa ibaba, i-like ang video, at i-share para malaman ng buong Pilipinas ang katotohanan. Natin to, pag-usapan natin tong saldi ko na to. Pero huwag niyo kong kalimutan, bukas ng umaga o bukas ng taghali, kakarga kayo ng diesel at gasolina. Pagka kumarga kayo ng diesel at gasolina, kayo na hong bahala pagka nakita niyo ang presyo kung sino mumurahin niyo. Yan sa dating kaalyado ni Ko na si Ako Bicol Party List Representative Congressman Alfredo Garbin. Able to reach out po sa pinakamalapit at sa pinakapamilya. Nako. Ang sagot lang nila sa akin at everything is okay. Yun naman pala, everything is okay. Ano ibig sabihin ng everything is okay? Nakakuha na siya ng deal sa administrasyon na to. Teka lang tingnan natin baka meron nagpakulay sa comment section. Mega love shoutout muna natin. Ayun na nga ako mga kababayan, Sir Raymond Federico Picar, palakpakan ho natin itong si Sir Raymond. Yan, sinasabi ho natin dito sa PH Update. Maraming salamat, Sir Raymond Federico Picar. Ilang taon na bang member? 1 year, 1 year na pala itong si Sir Raymond Federico Picar. Congratulations, Sir. 1 year na ho pala kayong member dito sa PH Update. 1 year yun ako pinapakinggan ang aking mga punto din dito. And pagka nakakakita ho tayo ng 1 year and 5 months, 2 years, 3 years, natutuwa ho tayo. Ibig sabihin, yung iba dyan, mula nung nag-umpisa ho tayo sa paglalabas ng ating mga punto de vista dito sa YouTube, nandito na ho sila. Hanggang ngayon, talagang sinasabayan pa rin ho tayo, sinishare ang ating mga video, ilinalike ang ating mga video. Maraming salamat ho mga kababayan. Tuloy ho natin. Siguro, hindi nakadetain. Maniniwala lang po ako kung galing na mismo sa ating mga otoridad based on official news report that the Ministry of Justice of Czech Republic, sila mismo nagsasabi na kahit sila walang impormasyon at nag-aantay pa sila ng official report ng kanilang mga pulis. Ayun na nga ako kasi problema doon mga kababayan. Nagpunta ho yung chief of staff ay nasa parte ng Europa yung chief of staff nitong si Garbin. Siguro panood nyo na yung huling video natin. Kung hindi nyo pa napanood, pagkatapos ho nitong video na to, puntahan nyo. Interview ho niya kay Manong Ted Filon. Kanyang isinalaysay na ora-orada nung nalaman nila na nagpakalat ng fake news itong si Marcos Jr. Yung kanyang chief of staff, pinapunta niya ho dyan sa Czech Republic kasi malapit lang daw yung flight, isang oras lang. No? Nagkalitaw-litaw pati ho yung Ministry of Justice diyan sa Czech Republic, wala ho silang alam diyan sa mga kabangagan nitong si Marcos Jr. Na kesyo nahuli, mga dokumento niya, kesyo. Diba? Nakamanto ko meron siyang Portuguese passport, diba? Portugal passport. Tapos, uhuling siya. Parang malabo ho ata yun. Ngayon, pagka nagkataong hinuli siya, ibig sabihin, hindi ho totoo yung pinakalat ng administrasyon ng Bangag na meron siyang banyagang pasaporte. Sa bagay, wala na kasi talaga tayong mapapaniwalaan dito sa administrasyon. Totoo lang sa totoo lang. Doon lang tayo sa katotohanan. Puro kabalbalan ho kasi mga kababayan.
Ayon kay Garbi, nagpadala na raw ng mga tao ang kanilang partido sa Prague para makipag-usap sa mga otoridad doon. Pero wala raw maibigay na impormasyon ang Czech authority sa kanila sa sitwasyon ni Zaldico. Pero sabi ni PNP Chief General Jose Nartates, may kumpirmasyon na ng pagkakaaresto sa pugante mula Yung problema dito kay Nartates, bata ito ni, nitong si Remulle. Ngayon kung na-aresto na talaga, ganun talaga, na-aresto na siya. Magandang, magandang bagay yun. Ang tanong, paano siya na-aresto? Ang tanong, yun ang malaking katanungan doon mga kababayan. No, paano ho siya na-aresto? Kasi alam ho niya na pinaghahanap siya. Alam ho niya na gusto siyang gurgurin noong mga kasamahan niya dyan sa pagnanakaw sa mga maanumanlyang flood control. Tapos ganun na lamang mahuhuli siya. Ngayon nasa kustodiya siya ng Czech Republic Ministry of Justice o Immigration Officer o Immigration. Kung ano man yan ha. Yun ang katanungan ho natin dito mga kababayan. Hindi magpapabayaan si Zaldico na ganun. Ang tagal niya nagtago, hindi naman ganun na lamang bigla ho siyang mahuhuli. Napakalabo ho nun. sa tinatawag niyang official channels. Samantala, mas kinababahala raw ngayon ni Congressman Garbi ng usapin na umano'y Portuguese passport ni Ko. Hindi raw kasi ito katanggap-tanggap sa mga taga-Bicol. Kami rin dito sa Bicol region, tinatanong bakit daw bumoto sila sa isang Portuguese. Sabi ko, hindi yan puro kapanipaniwala. Namamanghari no kami dahil dalawang termino siya. Pangatlong termino niya na to. At talagang bawal na that is a ground for disqualification. Until now, wala akong maisagot sa aming mga constituent. Tapos kasi kung kung Portuguese passport holder siya, walang rason na madidetain siya doon sa Europa. Mga kapatid, Ruth Cabal. Ayun na nga mga kababayan, yan yung pinaka-latest dyan ha. Lagay ko lang dito yung pagmumukha nitong si Ma'am Ruth Cabal ha. Diyan sa balita na yan kaugnay sa di umanong pagkakahuli dito kay Zaldico dyan sa Prague. Ito, rerekta na ho tayo kay Attorney Harry Roque. Nakausap na nga ba nila itong si Zaldico? Title pa lang eh. Title pa lang eh. Di ba mabibig ka na eh. Ang title ho kasi tayo naman kasi madalang na lang natin ngayon na nakokontent itong si Attorney Harry Roque. Ngayon tanong dito, ito kasi title niya, Zaldico, nakausap na ba namin? Live kasama si Harry Roque. Ito, panoorin natin din. Kaya Attorney Harry Roque, punta ko kayo sa YT channel niya. May kasalanan eh. Ayan. Nagpasibuno. Nako. Ayan, Sports. Anong masasabi mo dyan? Ako magbabasa. Bongbong Marcos. Yan. April, ano ba ito? Hindi ko mabasa. 16. 16 at 6:42 a.m. Wow, ang aga. Ayan lang ho nating sumigwe itong sila Attorney Harry Roque at itong si Maharlika. Pakinggan ho natin ang kanilang mga punto. Diba? Yan eh. Sa time ko yan. Pero sa time nila, mga mag-alas 12 ng midnight. Okay. Ano yan? Obviously, meron na namang hit, no? Huli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed, and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. Okay. Una, bakit yan fake news? Well, una, hindi po siya nadetena. Yeah. Ngayon, Fake news. sumagot ang Czech police. Anong sabi ng Czech police? He was the subject of a law enforcement. Ano ba yung sabi nila? Sa Rappler, sumagot sila sa Rappler na ginamit na ni Bangag eh. He's the subject of law enforcement action. Walang sinabi na he was detained. Walang sinabi he was taken into custody. At syempre, walang sinabi he was arrested. Okay? Yes. Unang-una, galing na sa Czech authorities. Binigay dun sa Krappler. Okay? Yung Krappler at nag-exclusive sila no, na he is the subject of a law enforcement, ano bang sabi? Law enforcement... Hindi ko nabasa yung basta sabi ng Czech police, law enforcement action ata. He's the subject of law enforcement action. Walang detention at walang arrest. Okay? At
Kaya nga sinabi kong fake news dahil ako may personal akong pagkakaalam na hindi siya naka-detain. Detain. Ako din, di ba tinawagan ko? Okay? Ba, matindi tong sila, madam ha. Meron silang connection dito kay Saldico. Matindi. Kung sakaling makausap niyo ho siya ulit, ha? Sabihin niyo, maglabas na siya ng bagong video. Para magkaalaman na. Dapat minamaya ni Saldico. Sabihin mo sa kanya, gawa na siya ng video na kung sakaling magurgur siya, doon niya na ilabas lahat. Yung affidavit, pwede naman pala siya mag-execute ng affidavit, di ba? Kahit nasa ibang bansa siya. Mag-execute siya. Di ba? Kaso pagka nagpunta siya ng embahada, baka kulong na siya, hindi na siya palabasin. No? Ano ho yan? Mga extension ni bangag sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya pagka nagpakita siya, malaking problema ho yung mga kababayan. He's free as a bird, okay? Hinahamon ko si Bongbong Marcos, bangag. Sige nga, pakita nga ng record at saka larawan man lang ng mga parehas itong Zaldico. Smokes, nandito na. Nakita ko na yung statement ng Rappler para mas maano natin. Mas himay natin. Okay, here we go. Wait a minute, Rappler. Okay, so batiin mo muna yung ating mga Kamusta nanonood po kayo, mga kababayan all over the Philippines? Nasabihan niyo ba, mga mahal niyo sa buhay, eject boto na ang bangag as president dahil palubog na ng palubog ang ating bayan at ngayon nakakahiya pa, presidente pa nagkakalat ng fake news. Correct. So please lang, magkaroon naman tayo ng kahihiyan bilang Pilipino. Yep, ayan. Yan. Letter? Ay, basahin mo, Smokes. A letter sent by Czech police to Rappler confirms their language that a person named Elizaldico was the subject of law enforcement action. Tama ako, in the country. While they did not use the word arrest or detention, they called it an intervention. Di ba? Walang custody, walang detention, walang arrest. Full stop. Sinungaling Ano talaga ibig ito. sabihin yan? Alam mo kasi may personal experience ko dito sa Europe. Naalala mo, partner, nung ako ay una nilang tangkap. Sinungaling ho talaga tong si Marcos Jr. Bida-bida eh. Bida-bida. Gusto ho niya kasi mapakita na talagang inosente siya. Hindi ibig sabihin na napauwi niya dito si Saldico, absuelto na siya. Hindi ho ganun yun. Wag ho kayong magpabudol. Anak ng toko. Anong 2022, binudol na ho kayo naman, bubudol na yan. Ang pangalan ni ang BBM, ibig sabihin, Budol Marcos. Ngayon, kung naniniwala pa kayo, kahit isang salita na lumabas sa bunganga ng mama na yan, ay maproblema ho kayo mga kababayan. Tayo dito sa PH Update, taas no ho natin sasabihin na wala tayong problema dito. Hindi na ho tayo mabubudol ng mga Marcos na yan. Anak ng Petrang Garapata, ito sigurado. Pagka mayroong kumandidatong Marcos, kahit hindi na tayo aktibo dito sa PH Update, mangangampanya ho tayo para hindi iboto yung mga walang yan. Perwisyo sa bayan yan. Perwisyo sa bayan. Padala dito sa Austria na ayaw ko dahil meron ako medical certificate na not fit to fly. So, nung tinanong ako ng piloto, do you want to take this flight? Sabi ko, no, I have 2 medical certificates saying that I'm not fit to fly. So, why would they force me to fly? So, pinababa ako. Nung pinababa ako, sabi nila, we will wait for the public prosecutor because hindi nila alam if they will charge me with anything. Kapag sila ay charge ako with something, then I will be arrested. But at that point, sinabi lang nila, let's wait for the public prosecutor. So ganyan ang proseso sa inquisitorial system na umiiral sa buong Europa, hindi lang sa Netherlands. No? So ang tingin ko nangyari dyan, yung legal intervention, pinaantay lang nila si Zaldico hanggang dumating ang public prosecutor na ganoon ang nangyari sa akin sa airport ng Amsterdam. At pagdating ng public prosecutor, that was when I was informed. The immigration wants to charge you with blah, blah, blah violation of immigration laws. No? What do you say? Sabi ko, how could I have violated the immigration laws when I voluntarily took my seat in the plane? But I also answered truthfully a question asked of me from the pilot. Do I want to take the flight? I said no, because I have medical certificates saying I'm unfit to fly. And because of that, sabi ng prosecutor, okay, he may go, you will not be charged with anything. So, yung intervention na yun, it's as simple as that.
paantayin ka lang kasi nga ang inquisitorial system, yung piskal, kinakailangan, ura-urada, haharap at titignan kung may kaso. At right there and then, kung may kaso, tsaka sila magsasampa ng reklamo sa'yo at doon ka pala aarestuhin. Pero meanwhile, I was not in custody. I was requested to wait for the public prosecutor na I'm sure ganyan ang nangyari kay Zaldico. Dahil siya ay being charged, di umano, sabi rin ni Bangag, ng illegal entry without proper documentation. No? So, hindi siya detained, hindi siya under custody. He was, tama siguro yun, no? Law enforcement intervention kasi nga, he was asked to wait for the public prosecutor. Yan ang nangyari sa akin. But wala akong record of arrest, wala akong record of having been detained, wala akong record of having been in custody. Kaya nung tayong dalawa ay nagtatanong sa kapulisan, wala talagang record na merong na-arrestong Elizaldico. Yes. So second paragraph, folks. Paliwanag din sa ating mga kababayan. That is noteworthy because it constitutes independent confirmation from Czech authorities that official police action involving Ko took place, even as exact legal nature of that action has not yet been specified. Kalokohan na yan. Opinion na yan ng Rappler. Kasi hindi sinabing arestado, hindi sinabing in custody, hindi sinabing na-detain, conclusion na lang yan ng Rappler. Dahil nga ang Rappler, alam mo naman yan, hindi ko alam kung bakit ngayon talagang kasabwat nila itong mga Bangag, di ba? Okay. Tignan mo yung last na paragraph. Basahin mo. It comes amid efforts by some personalities and bloggers to completely dismiss without proof the president's announcement that Ko had been arrested. Ano ba bang proof ang gusto niyo? Kayo na nga kumuha ng konfirmasyon na hindi inaresto, hindi na-detene. Ano pang proof ang gusto ninyo? Pangalangan niyo na ako at ikaw. Pangalangan niyo si Aling Roque, si Marlica. O di ba? Kami ang nagsabi ng totoo at ang fake news ang presidente dahil hindi sinabi ng kapulisan ng Austria na naaresto, na-detain o na-custody nila si Zaldico. Kasi kung na-aresto, na-detain at na-custody, edi sinabi na nila. Pero kasi yung ginawa sa aking proseso, kaya ako kampante na sinasabi kong fake news yan, yung time na nag-aantay kami sa pulis, antay lang yun. You're not in custody. Wala, you're not under arrest. Kaya hindi ka babasahan na kahit anong karapatan mo kasi yung Miranda rights naman, nakabahagi yan ng human rights law. Applicable yan worldwide, no? So kailangan basahan ka kung bakit ka na-detene, no? Walang ganun. Inantay lang ang public prosecutor para ang public prosecutor ayon sa reklamo ng immigration magde-decide kung sasampahan ng kaso o hindi. Correct. So ngayon, lumalabas talaga na alam naman natin dalawa na the moment na in-announce yan ni Bangag, ako'y nagtatatawag na. Ako na lahat. Alam mo, itong Krappler too late the hero Ba't kasi hindi sila tumawag sa mga pulis kaagad, no? Nag-antay pa sila at that time, no? At saka ayan, sumagot na nga yung pulis, binabaluktad pa sinasabi ng pulis. O pwede ba yun? Dapat the language of the police answer is controlling. Bakit sila nabibigay ng ibang lengguwahe at ibang interpretasyon? Diba? Yes. So, hindi sinabing arestado, hindi sinabing detained, hindi sinabing under custody. So walang ganyan. Wala. And also, nagsalta si Attorney Garbin, yung abogado ni Zaldico, na may nag-text daw sa kanya o nag-message sa kanya na malapit na kapamilya na tinanong niya kung kumusta si Zaldico, ang sabi niya, everything is fine. Well, I can confirm also na may personal knowledge ako na he is not detained, he is free as a bird, and everything that Bangag Jr. said is fake news. Kaya malakas ang loob ko na yung tao mismo na pinag-uusapan na nagsabi sa akin, everything is fake news. Everything is fake news. Sino yun? Maliwanag ho mga kababayan meron hong impormasyon. Sigurado yung impormasyon na mabigat-bigat yan. Siyempre nasa yan si Attorney Harry Roque. Nasa Europa yan at meron din hong mga network yan diyan sa Europa na kung saan talagang kung sakaling nahuli yan si Zaldico, malalaman ng mga individual ho na yan. Di ba? Bangag, 1, 2, 3. Bangag.
Bangag. O, di ba? Oh. Anyway, so ngayon, Anyway, sabi na meron pang next. Balikan natin yung unang statement ni Marcos. So, ang sinasabi niya, okay. naka-aresto, naka-custody itong si Zaldico na huli. Tapos, gumagawa ng hakbang ang gobyerno para maibalik siya. Ay, di ba? Yes. Double Take away. ngayon yan. Kasi hindi naman aresto, sabi hindi niya. naman na-detene. So, anong gagawin niyang mga hakbang para maibalik si Zaldico, no? Siguro, ayan. pwede siya mag-request, no, sa Czech government. Pero dahil wala namang extradition treaty sa panig ng Pilipinas at ng Czech Republic, hindi siya po pwedeng makahingi na ibalik dahil walang legal na basihan. Pwede yun siguro pagkakaibigan, no? Pero sa Europe kasi, meron silang European Convention on Human Rights, no? Na talaga nagbabawal na extradite ang isang tao kapag merong banta na siya ay matotorture o mapapatay dito sa Pilipinas. At si Zaldico naman, siguro naman alam na ng Czech authorities kung bakit controversial itong si Zaldico dahil ikaw, ako, at saka ang Krappler, tawag ng tawag sa kanila, alam na nila kung ano nangyayari, no? At malalaman na ng Czech authorities, ay, ito palang whistleblower laban sa presidente ng Pilipinas na corrupt yung presidente mismo. O pwede talagang mapatay ito. At I doubt, in the absence of an extradition treaty, napapansinin sila ng Czech government. At sa tingin ko nga, wala na po ngayon si Zaldico sa Czech Republic. Naku, paano ba yan? Kung sakaling lahat ng sinasabi na yan, itong si Atty. Harry Roque, totoo, magmumukha na naman si Raulo, itong si Marcos Jr. pag nagkataon. Di ba? Yeah. So, spokes, kasi syempre yung mga tao, di ba, na nagtatanong sa atin, anong ebidensya ninyo na talagang hindi na-detain si Zaldi, di ba? Aside from that statement ng Rappler, para lang sa paulit-ulit na katanungan, ano bang alam ni Harry Roque? Bakit ang lakas ng loob niya na magsabi na talagang hindi na-detain si Zaldico like 100%? Hindi siya Well, ako'y tumawag sa Czech Immigration Police. Meron ding tumawag sa Brno Immigration Police. Negative, no? Ikaw naman, sa katumawag, kwento mo sa kanila. Oh, lahat. Yung sinend ko sa iyo. Lahat ng detention, tinawagan ko lahat yon. Lahat ng detention. Actually, sa totoo niyan, ito pong si Maharlika, kaya ako talagang sabi ko, ba't ang mainstream media hindi ginagawa ito? Si Maharlika, pinadala pa sa ang mga lugar na posibleng naroon at nakadetain si Zaldico. In fact, ito ewan ko kung makikita ito yung text ni Maharlika. Krappler, ikaw dapat naalaman mo nito ahead of time at tinignan mo na. Wala naman kayong ganitong tinignan. Si Maharlika lang ang nagbigay nito. At ako naman, binigay ko rin doon sa mga sa mga tao ni Zaldico, including Congressman Garbino. Ito yung mga lugar na pinadala mo sa akin na posibleng naroroon si Zaldico. Dito sa mga pinadala mo sa akin, ilang lugar lang naman ito kasi yung iba hindi naman hindi siya immigration facilities. Tatlo lang yung blue na po pwede. Balkova, Bela Jegova, and Vizhi Loti. Pero dahil sinasabi nga nila na galing sa Germany, ang pinakamalapit sa Germany ay dalawa lamang, Balkova and Bela Jezova. Okay. Yes. Bakit hindi alam ito ng Krappler na magaling, na investigative daw sila, Maharlika pa ang as of 16th, pinadala mo na sa akin ito. Yeah. Okay. On the day na nag-announce si Bangag. Tapos on the day. Dahil nga pinick up kasi ng mainstream media yung mga post mo, vlog mo na hindi talaga na-aresto si Zaldico. So ngayon may ni-release na video tong si Bangag. Ito na naman. Panakit butas, pahiya kasi. Sige, pakinggan natin kung anong sinabi niya. Ito siya. Ito na naman. Ito si Ngagva. Ngagva? Ano na naman kagagvahan ang sasabihin mo? Ito si Ngagva. Ako sa inyo ng magandang araw po sa inyong lahat. At magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Zaldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas.
Inutusan ko Ganap ang na ganap, Department no? of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa, kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico home, and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat. Okay. Kalokohan yan. Kasi as of, ito ha, tinitignan ko, I do not want to reveal too much confidentiality kasi merong attorney-client relation dyan, no? But as of 17, okay? Yan. 17 April, 10:34 a.m. my time, kumpirmado, wala sa kustodiya ng Czech authorities si Zaldico. Yeah. So, as of 10:34 ito. And ang prueba ko is a text message, no? So, wala po. Oh, how do I know? Wala. Eh, sasabihin ko na nga. May nakuha akong lawyer, pinacheck ko, pinapuntahan ko. Okay? Itong lawyer na ito, which was formally retained by me, okay? Yes. Unang-una ni-confirm kung nasaan si Zaldico. Sa 16th, nandun siya sa dalawang lugar na ikaw mismo ang nagsabi na posibleng naroroon si Zaldico, na kumpirma. Pero pati sa'yo, hindi ko na sinabi kasi part of attorney-client yan. No? Tapos, the following day, pinuntahan, confirmed, wala na sa custody. Sandaling-sandali, hindi nga siya na under custody. Ang proseso na pinagdaanan niya, pareho ng pinagdaanan ko sa airport ng Amsterdam. Inantay lang yung public prosecutor to decide kung sasampahan ng kaso. Walang kasong sinampa, hindi natin alam kung bakit. Okay? Hindi natin alam kung bakit. Si Marcos Jr. mismo nagkakalat ng fake news na may Portuguese passport daw si Zaldico. Hindi ko alam. Pero ako, mas consistent yung advice ko kay Zaldico na talagang dahil siya naman talaga ipapapatay ng gobyerno, dahil siya ay ang whistleblower laban sa presidente, mas consistent na baka kumuha yan ng asylum. At ang asylum, ano na yan, full stop. He cannot be deported back to the Philippines until matapos yung proseso ng paghingi ng asylum. Yes. So dun sa statement ni Bangag spokes Marcos, mukhang kumakambyo na nga siya. Diba? Nasabi niya. Kasi nga, sunog na sunog siya. Ang Sunog. tawag dyan, nasunog. 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 Tusta siya, tusta. Papalusot ngayon. Yeah, ngayon sabi niya, Sunog. oo, ang sabi nga niya kanina ay parang sa tamang panahon. 'Di ba? May enough na time para, I mean, may right time para daw mapauwi si Zaldico. Pero yung una niyang post, talagang ginago niya yung taong bayan na nahuli na. Nahuli na. Yan ang sinabi. Nasa kustodiya Bangag, ng Czech government at gumagawa na ng hakbang para mapauwi. Ngayon, tapos sinusugan pa yan ni John Vic Rimulya. 1 to 3 weeks mapapauwi si Zaldico. Anong sabi ko? Mag-resign ako bilang abogado kung mapapauwi nila si Zaldico between 1 to 3 weeks. Dahil ang duda ko, tinanggap niya yung aking free legal advice. Walang bayad na maleta, walang bayad na basura, Yeah. asylum siya. Dahil meron talaga sayang dahilan para humingi na asylum. Dahil kung ako ipakukulong lang siya, ipagugurgur talaga siya. Pero kasi 'di ba? Yun nga yung fake news ni John Vic na una sabi may golden visa si Zaldi. Tapos sinasabi nila ni John Vic na wala daw dalang dokumento dahil cancel na nga yung passport. Ikaw bilang abogado, dito sa paiba-ibang statement ni John Vic Rimulya, paano mo siya i-assess sa mga statements niya? Hindi ko siya pakikinggan at all. Dingba. Yung statement ni John Vic Rimulya pang dingba. Pag-abogado siya muna. Kasi hindi niya naintindihan yung proseso sa Pilipinas, hindi niya naintindihan ang proseso sa abroad. Okay? So, unang-una dapat alamin niya kung meron talagang Portuguese passport si Zaldico, do you think
he will be subject to any law enforcement incident involving his travel documents. Eh di dapat pinakita lang niya yung Portuguese passport at automatic na yun. Freedom of movement yun. Posible rin naman. Na baka meron siyang ibang passport, hindi lang niya dala-dala nung araw na yun. Pwede rin. Kaya hindi siya nakasuhan. Kasi kung talagang wala siyang passport, pwede talaga siyang nakasuhan. At hanggang ngayon, nakadetine sa Czech Republic. No? Actually, so, pwede rin lang na... kung anong katotohanan talaga. Pero pwede rin katulad sa'yo na pwede rin ongoing. katulad sa akin. And this is the niya. most likely na explanation. Yes, Asylum ongoing. seeker na yun. Oo. Alam ko Yes. kasi, partner, ang asylum seeker, hindi yan ina-announce. Ako naman, I will take the liberty of saying, kaya ako lang naman inanunsyo yan. Sabi kasi ni VP doon sa unang araw na nandun kami sa Hague, paano natin i-explain na magkasama tayo? Eh, tagal mo nagtatago. Eh, di sasabihin ko totoo, mag-asylum ako. Kaya